Tayo na't lumapit. Sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may lalang. Tahimik na naghuhugas ng pinggan si Amanda sa kusina. Gabi na. Pagod na ang katawan niya mula sa buong araw na trabaho. May aasikasuhin pa sa bahay. Kulang ang budget. May iniisip pang bayarin. At parang walang katapusan ng pagod. Sa totoo lang, wala siyang lakas para sumamba. Pero sandali siyang tumigil at bumulong, "Lord, pagod na ako, pero salamat po para sa iyo ito. Walang ingay, walang audience, pero iyon ay simple at tunay na pagsamba." Ang paanyaya sa awit 75 ay hindi lang panlabas na kilos, kundi pusong lumalapit sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay tugon ng pusong binago ng biyaya ng Diyos na kumikilala sa Kanya at namumuhay sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi ito limitado sa simbahan. Nakikita ito sa ordinaryong buhay, sa maliliit na gawain na iniaalay sa Kanya. Madaling sumamba kapag maayos ang lahat, pero ang tunay na pagsamba ay nasusubok kapag pagod ka, kulang ka, at nasasaktan ka, at pinipili mo pa ring magtiwala sa Diyos. Sa ganitong mga sandali, ang simpleng salamat Lord ay hindi maliit, ito ay pagsamba. At hindi ito nananatili sa'yo. Nakikita ito ng iba, sa presensya mo, sa pakikinig mo, sa tahimik mong pakikiisa. Minsan, ang pinakamalakas na ministry ay presensya, hindi salita. Gawin mong pagsamba ang isang ordinaryong gawain habang nagtatrabaho ka, naglilinis, o nag-aalaga ng iyong pamilya. Sabihin mo, "Lord, para sa iyo ito." Ang tunay na pagsamba ay hindi lang naririnig, ito ay nakikita sa pamumuhay. Kapag ang buhay mo ay sumasamba sa Diyos, nagiging mensahe ka ng Kanyang kabutihan sa iba. Kapag ikaw ay nagdadalamhati at hindi mo maintindihan ang nangyayari, magagawa mo pa rin bang magpasalamat at sumamba sa Diyos? Ano ang makakatulong sa iyo upang patuloy na magtiwala sa Kanya sa gitna ng sakit? Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Turuan mo akong sumamba sa iyo sa araw-araw kahit sa gitna ng pagod. Naway ang buhay ko ay magbigay luwalhati sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.